Charmy All-Flow Dry Net. Isang higanteng ruleta. Pag-ikot nito'y may 1,000,000 ka. Spin it, win it! Operation Army Worm ikinakasana para sa mga biktima ng pamemeste ng mga uod sa ilang bayan sa Bataan. Malaking perwisyo na raw ang nadudulot ng mga ito sa kanilang kabuhayan. Narito ang report ni Claire Delfin. Dito sa Hermosa, Bataan, nakilala namin ang mga magsasakang ayaw magpatalo sa mga uod. Bago pa man maubos ang kanilang pananim, mas mabuti raw na unahan na nila ang mga uod na kumakain ng kanilang mga pananim. Hinuhuli na nila ito para ilutot, kainin. Sa kuyang? Masarap talaga. Dasang yung malinamnam, parang gata, may gata sa loob. Talaga? Paano pa ba to? Hindi kayo takot na malalason dyan? Isip mo, hindi naman kinakain niya ng mga manok yan, hindi man nalalason ng manok eh. Yung penoy na sabaw ng penoy? Malutong-lutong na parang popcorn. Sarap nga. Pero di lahat ng mga magsasaka rito naaatim ang pagkain ng uod. Kakatok na lang daw sila sa gobyerno at hihingi ng tulong. Kakatanim pa lang ng mga sitaw na ito pero halos wala na raw mapakinabangan. Sinalantan ako ng uod, napakarami ho. Nung El Nino, problema nyo dito, wala? Patubig, tapos nung hintay namin yung ulan, pumalit naman yung uhod. Lalo na perwisyo naman yung halaman. Nocturnal daw ang mga uod na to. Ibig sabihin sa gabi sila lumalabas o yung madilim at malamig ang panahon. Kaya tuwing madaling araw daw napapansin ng mga magsasaka rito na parang nag-formation itong mga tinatawag na army worms. Maging mga bakat kambing naaagawan ng pagkaing damo. Ang Municipal Agriculture Office magsasagawa na raw ng Operation Army Worm. Mabigyan ng solusyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng assistance, financial assistance, pambili ng insecticide. Nasa 44 na ektaryang taniman ng palay, mais, kamuting kahoy at pakwan ang inatake ng mga uod, ayon naman sa Office of Provincial Agriculturist. Bukod sa Hermosa, apektado rin ng worm attack ang Pilar, Limay, Balanga, Morong at Mariveles. Para sa unang balita, Claire Delfin reporting. Bilang naman po ng mga kaso ng dengue sa Davao Region, patuloy na tumarami. Ang lalawigan nga ng Davao del Sur, isa na ilalim na sa state of calamity. Darito ang report ni Cedric Castillo. Dahil sa dami ng mga kaso ng dengue, isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Davao del Sur. Ayon sa record ng Provincial Health Office, mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, umabot na sa 600 ang bilang ng dengue cases. 10 sa mga pasyente ang namatay. Apektado ng dengue ang 14 na bayan at ang Digos City. Sa tala ng DOH Regional Office, umabot na sa 204 ang bilang ng mga kaso ng dengue sa Davao Oriental mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ayon sa Provincial Sanitary Inspector ng Provincial Hospital, tumaas ito kumpara sa record noong 2009 kung kailan 76 na dengue cases ang naitala. Kaya naman mas pinalakas pa ng mga otoridad ang kanilang kampanya kontra dengue. Ang paulit-ulit nilang paalala sa mga residente, linisin ang kapaligiran para walang pamahaya ng mga lamok na nagdadala ng sakit. Kabilang ang mga pond at groto sa mga pinamumugaran ng lamok na nakakapagdulot ng dengue. At kung natural na paraan sa pag-iwas sa sakit ang nais nyo, simple lang ang solusyon. Lagyan ng mga isda ang mga ito. Ayon kay Dr. Jejuni Rivera ng Zamboanga City Medical Center, bahagi raw ng ecological balance ang pagkain ng mga isda at mga palaka sa mga kitikiti ng dengue-causing mosquito. Gaya nga ng observations in some other areas na maraming mga palaka at merong mga tadpoles ito at merong mga isda, nagiging pagkain talaga ang kitikiti ng mga animals na tao. Kung mag-shift tayo sa ating thinking into being ecologically conscious at we propagate those
ecological aspects na talagang sa tingin natin ay makakatulong, it's not a bad idea after all. Kaya nga raw ang mga matataas na bilang ng dengue cases na itatala mula sa mga lugar kung saan ang mga dating palayan i-convert na sa residential areas. Para sa Unang Balita, Cedric Castillo reporting.